Nanghuli nga kami ng manok at nagluto ng tinola din sa bahay. Si Papa nga ay namumroblema nga sa manok na ere dahil lagi nga daw nakakawala tapos hindi pa niya mahuli-huli kasi nga daw ay mailap. Kaya nga daw pag nahuli niya nga daw are ay kanya na nga laang daw titinolahin. Ay sabi ko naku po wag, ay kawawa naman ang manok eh. At nung una niya nga subukang hulihin ng manok gamit ang silo ay hindi nga ito nagtagumpay sapagkat naputol baga naman ang tali. At nung pangalawang beses na nga hulihin ni Papa ang manok ay umilap na nga are at hindi na nga lumapit dun sa patuka. Siguro nga ay alam niya na siya'y ahulihin uli. Pero sino baga naman ang makakatanggi sa grasya? Ay nung hagisan ko nga ng panibagong patuka na kanin ay hindi na nga nagdalawang isip na lumapit ulit yung manok. Nagdalawang isip? Sana all may dalawang isip. At arin na nga, lumapit na nga ulit yung manok dun sa patuka. Naghihintay na lamang ang lahat na pumasok dun sa bilog na tali yung manok. Ay masyado ang intense ang paghuli ng manok at halos lahat nga ay alisto. Ay wag ka tumalun, be. Wag ka tumalun. Pero dito ka. Be, dito ka dali. Ano yan? Matatali na. Wow, nahuli. Nahuli na. Tuwan-tuwa. At kinahapunan nga, pag uwi nga namin galing sa Ibayo, ay meron ngang karne ng manok din sa aming bahay. Aba nga, at nung tanungin ko nga ang aking ama, ay kinatay niya nga daw yung manok at lagi nga daw yung nakakawala. Aba, at hindi nga la ang karne ng manok ang meron din at kumpleto ricados na din. Kako nga kay Papa ay mag-aadobo wari-ari. Hoy, walang papaya ang adobo, wag ka dyan. Baka apritada. Apritada! Kako nga kay Papa ay ako na nga ang magluluto nang ako naman ay may content. Total pagod din naman siya sa paggagawa ng bahay doon sa tapat. Kaya nga pinagagayat ko na rin mga rekado at nang akin ang maumpisahan ng aking pagluluto. Kako nga ay dito na nga ako magluluto sa labas. Kaya nga akin ang pinabuhat sa aking papa at aking kapatid yung tungko malapit doon sa may ilaw kasi nga paggabi na nga nung time na are. Sinangkutsa ko na nga laang dyan yung mga rekado katulad ng sibuyas, bawang at luya hanggang mag golden brown. Kaso nga sa sobrang lakas ng aking apoy ay hindi na nga golden brown at kinalabasan at itim na nga ay naparami nga ang aking lagay ng panggatong kaya ganyan nga kalakas ang apoy. Kaya nga akin na agad inilagay yung manok para hindi naman maging uling yung aking mga rekado. At isinabay ko na nga ding ilagay ang toyo at suka. Uy, anong toyo at suka? Tubig po, hindi yan adobo. Tinola yan, tinola. At habang nagluluto nga ako, aba ay meron akong audience at ang sabi baga naman ay Galing malatoy ng tita ko. ay siya, pwede na mag-asawa. Yes, I do. At noon nga kalagitnaan ng aking pagluluto ay nawala na nga ako ng bao kaya ako yung limot na laang ng mga panggatong dini sa tabi-tabi at akin na ngang siniba. Buti na nga laang ay hindi maulan nung time na are at tuyo ang mga kahoy. At nung malambot na nga aring manok ay akin namang isinunod itong papaya. Ako nga'y nagtatanong at bakit nga nilalagyan ng prutas aring tinola? Ay di ba nga sayote ang inilalagay sa tinola at hindi papaya kasi nga ang papaya ay prutas. I-comment nyo nga dyan sa comment section kung ano nga ba talaga ang inilalagay sa tinola? Kung sayote nga ba or papaya? Nagtanong na nga laang din ako din sa aking mga kapitbahay kung bakit nga baga papaya ang inilalagay sa tinola. Abay ang sagot baga naman ay kung ano na laang ang meron. Ang sayote ay bibilhin mo pa. Yung papaya ay pipitas ka na laang baga dyan sa tabi-tabi. Ay di ba may panglahok ka na sa tinola? Wow. Ay siya, ay oo nga naman. At akin na nga rin nilagyan ng dahon ng sili na pinatas-laang din sa aming tabing bahay. Wow. Abay wala nga kaming ginastos din sa aming pinangulam. Tanging sibuyas at bawang laang. Maganda talaga pag mayroon kang tanim at mayroon ka talagang mapipitas. At nung maluto na nga ang ulam ay sabay-sabay na nga kaming kumain din sa tambayan sa may katre. Tamang-tama naman at presko at malakas din ang hangin kahit maraming lamok. At ayun na nga at kain ho tayo. Hanggang din na lamang ang aming video. Salamat ho sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam. Peace.